May kasama kang palaging masaya. Anuman ang problema, matutulungan ka ng GFM. GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Manalangin lang palagi, Diyos ang makakasama. Buhay mo ay sisigla at may direksyon na. Dahil sa GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Buo ang pamilya, malalim ang pananampalataya. Maayos ang buhay kapag kipakinabang siya. Dito, doon, sa ibang bansa. GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. OFW na naglilingkod sa ating bayan, sila ay susi sa ating kaunlaran. Hirap at dusang pinagdadaanan, matagumpay na nilalampasan. Kaya ating parangalan itong ating kabayan sa ginawa niya kabayanihan. GFM, Nagpapasalamat ako at nagpapasalamat po kami. GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. GFM, 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 GFM. GFM, Gabay ng Pilipinong Manggagawa, abroad. Pamilyang buo, maayos na pamumuhay, malalim na pananampalataya, kapaki-pakinabang sa ating bansa at sa bansang pinagtatrabahuhan. These are the goals that we seek for OFWs and their families, to see them empowered to transform nations. We equip the body of Christ by helping them understand the situations of OFWs brought about by migrations and the issues that go with it. We train their volunteers to become OFW ministers, to minister effectively in times of distress, using all platforms including multimedia. We partner with churches here and abroad to establish global Filipino centers to help address the plight of many OFWs in distress. Our partnership with government institutions like POEA, OWA, the DFA and its embassies and consular offices helped facilitate repatriation
resolution of labor cases, and countless victims of abuses from their employers and principals. And through government institutions like the Department of Agriculture, Department of Science and Technology, the DSWD, and BPI, we have endorsed countless OFWs to avail various reintegration and livelihood programs. We do all this to see them empowered overseas Filipino workers and their families to do kingdom work. Come, partner with us in empowering global Filipinos through your prayers and donations. At isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayani. Ito po ang inyong programang Gabay ng Filipinong Manggagawa Abroad. Teka muna, nag-on yung aking cellphone. At siyempre, ito'y inyong lingkod, no? Si Pastor Rene at si Ma'am Joy Ilagan. At kami po ay maghahatid sa inyo na isang oras naman na live streaming po na program ng Global Filipino Movement. Bibigay ng inspirasyon, kwento, update sa ginagawa ng Global Filipino Movement. Dito lamang po tayo sa 10th floor ng State Center Building 2 po sa Ortigas. Partner, kumusta naman? Okay naman, partner. So ngayon nga po ay muli ay Abril na. At nung nakaraang linggo ay hindi mo ako kasama, tama? Oo, dahil I think parang wala yata tayong pasok. Kaya pasok. Wala tayong pasok kasi anong tawag ito? Araw ng Kagitingan tapos Eid al-Fitr. Ayan. Kaya muli ngayon po kami ay bumabati sa inyo ng magandang araw, magandang umaga, magandang hapon o magandang gabi po sa ibang bansa. At muli po ay kami ay humihingi ng inyong pagtutok po upang muli ay kayo makasama namin sa isang oras na kwentuhang tagumpay sa hapon ito. At may mga sipon-sipon pa no? May background. May background na sipon. Ako nga, kagagaling ko ng sipon. Dahil, alam mo yung init, lamig, lalong-lalo ngayon, ano? Yes, aba, ingat-ingat tayo mga kababayan, dahil kahapon umabot yata ng 44 degrees dyan sa ano nga bang lugar ito sa Cagayan, tapos 40 something sa Tanawan, sa Batangas yan. Kaya pala ganun ang klima. Sobrang init yan, kaya rehydrate well. Inom lang po ng inom ng tubig para tayo ay hindi ma-dehydrate. Yan. Siyempre, tayo muna ay bibigay pasakali muna na kung kayo po ay gusto pumunek sa aming social media platforms, ito po yung pwede nyong puntahan. Yan. Meron tayong Instagram, meron tayong Facebook page, at meron tayong YouTube channel. Kapag ka po sinerch nyo po ang Global Filipino Movement, pwede nyong GFMFI, or pwede rin Global Filipino Movement Official. Kahit tinype nyo po yun, dapat ang makikita nyo, ito nakikita nyo sa picture na ito, na yan ang Facebook page ng The Global Filipino Movement Foundation. So puntahan lang nyo po yan kung gusto nyo mapalawak ang inyong kaalaman patungkol sa ginagawa ng Global Filipino Movement. At lalo na pagka dinidiscuss namin yung batas, benepisyo, karapatan at depensa ng mga overseas Filipino workers. At syempre, papasalamat tayo muli. Bakit? Kasi meron na tayong 8.3 o 8,300 followers. In fact,
ano mo bang 8,400 na yan. Wow. Ay, ang napapansin ko, steadily nag-grow yung ating viewership. Opo. Yung mga nanonood at saka yung tumatangkilik ng Global Filipino Movement Foundation. Kaya, maraming kong salamat dahil tinatangkilik nyo na po itong aming Facebook page, ang Global Filipino Movement. Makakaasa po kayo. Amin pong ihahatid yung mga makabuluhang programa. At the same time, yung mga content na ginagawa natin dito is live streaming, mga kwentong totoo naman na ating Tama ka dyan, partner. na nakakasalamuha. Partner, sabihin mo naman sa kanila, ano ba nga ba yung full program natin? Yes, partner. So ngayon po ay nais po namin sabihin sa inyo, sa mga hindi pa nakakaalam, at paulit-ulit po namin nais na ipaunawa na ang full program po ay Caring for Outstanding Outbound Laborers. Na kung saan po ay nagbibigay tayo ng online appointment, e-registration, printing of documents po, online submission of documents for direct hires, photocopying, and then yung po paralegal services na kung saan nga po ay sa labas ay may going po kami. And then yun din po, kasabay po nito ay meron din po kami na free meals at ito po ay limited lamang from 11 o'clock 11 o'clock to na 1 umaga hanggang 1 p.m. Ayan. So binibigyan meron po. silang nare-receive na food stuff. Bigay, pagka pupunta sila sa atin, makakakain na sila ng complimentary meal. Yes, at kayo naman po ay mabubusog. Ayan. So, saan naman po matatagpuan ng ating pong opisina? Yan. So, kapag gusto po niyong dumalaw dito sa opisina po ng Global Filipino Movement, kami po ay matatagpuan sa 10th floor, State Center 2 Building, Ortigas Avenue, Mandaluyong City. At kung madadaanan niyo po yung DMW, right beside lang po kami ng DMW na dati pong PUEA. Kaya huwag po kayong mawawala. Kanina po ay minakasabay akong OFW from Mindoro at ang hinahanap niya ay PUEA. So inassistihan ko na siya, partner. Sabi ko, hindi na ito ma'am PUEA. So pinakita ko sa kanyang building. Department of Migrant Workers na. At siya iniwanan ko sa harap ng DMW kasi maaga pa. So pumila ka na dyan, ma'am. Pero nakapangalan pa rin yung building sa pangalan ni Las Ople. Yan. Oo, dahil yan kumbaga, to commemorate the late Senator and Secretary of Labor ni si Blas Ople. Ayan. At tutok lang po tayo sa ating pinapanood dahil meron kaming mga kwentong tagumpay. Dahil tagumpay po mga ginagawang programa ng Global Filipino Movement para sa mga OFWs. At yan ang ating ikikwento. Pero bago yan, I think meron tayong PowerPoint na ipapakita dahil ito'y kahapon lamang. Kung alam nyo ba yung iyakat? Alam ko, iyakan eh. Pala iyakat. Ang iyakat po yung Interagency Council for, ano nga ba yung Interagency Council in addressing yung trafficking, or Interagency Council in anti-trafficking. Naku, nakumpleto din. Yan. Yan yung tama. Oo. At dyan sa ating pong slides na ipapakita ay isa sa mga miyembro, isa sa privilege ng Global Filipino Movement ay maka-attend ng mga ganitong meeting dahil tayo po ay sumasama sa mga ganitong meeting para malaman natin yung iba't ibang programang ginagawa ng IACA. Sila po, kung makikita nyo, these are men in uniform. Bakit? Ng PNP, ng NBI, ng CIDG, and then even syempre yung ating mga kasamahang NGOs na katulad ng Global Filipino Movement at syempre ang DFW. Kasi nga po, ang ating isa sa mga layunin ng IACA ay yung sama-sama o whole of government na approach sa pag-address sa anti-trafficking in person. So yan po yung ating mga kaganapan diyan at mga pinag-usapan, mga in-update
na paano nga ba ina-address yung mga recent na mga challenges, katulad nga po, yung meron pa rin tayong mga nasasabat sa ating airport na hindi na pinapatuloy, offload kasi mukhang merong vestiges na sila po ay mata-trafficking o sila po ay ma-human traffic. Kasi supposedly magbabakasyon lang, bakit pupunta dito sa lugar na ito? O kaya OFW pero tourist visa ang kanilang dala. So, delikado po yan. Yan po yung IACAT, Interagency Council Against Trafficking. Ayan, mabuti nga po, yan ang ating na-attenan. Also, sa program, alam naman natin, dahil tayo partner ng Department of Migrant Workers, sa programa po, ang nag-invocation niya, ay mismong si Pastor Alan Alicando. Siya ang nag-opening prayer dyan sa pagsisimula ng meeting na yan. Also, the same day din po, ay ating pong inatenan o kinover yung nangyaring Romania-Philippines Friendship Day. Ano nga po yan? Pakita nga natin yung mga picture na yan. Ayan, ang ganda. Ayan ang picture. Mga Romanian yan. Mga Romanian, alam mo, ang balita natin sa sobrang tangos ng ilong ng mga European na ito, mga Romanian na ito, parang may anino. Kaya nga, nakikita ko, grabe, lubog sa akin, no? Oo, parang nakakahiyang tumabi, no? Sa, At ayan ang kaganapan kahapon, Philippines-Romania Friendship Day. Kasama si Andiyan dyan, si prominente dyan, si OIC Hans Kakdak. Leo Kakdak. Nakikita din natin si Ka Benny Ligaspi, si Ka Jun Aguilar, si Yusek PI. Tama ba yan? Tama. Oo. At sino pa? Yan yung mga kilala natin. PY pala, no? Sorry, PY. Thank you for the correction. Attorney PY, who is Yusek, no? At may pinirmahan din sila na I think bilateral agreement. Ibig sabihin ng partner kung magpapadala na tayo ng mga overseas Filipinos, ready sila at yung bilateral agreement na kino-contain niyan isa ay yung protection ng mga overseas Filipino workers, yung rights, yung kanilang access sa mga services. Yan. Kanina pa sumutulog itong aking cellphone ito. Ayan, tingnan mo naman kung gaano katamos ang ilong ng mga representante ng Romania. Yan ang sinasabi nating mapapasana all ka pero mabuti naman yung aking ilong, at least hindi bumabagsak yung aking salamin, pagka yan wala na talaga. So ayan yung nakita nating kaganapan kahapon na kinover mismo na none other than our GFN media team, sa panguna ng ating communications officer na si Gian Hamad kasama si Daniel Depra. Kinover nila picture. So, yan. Very good. All right. Okay. So, bati-bati muna tayo sa mga kumukomento na sa atin. Sa palagay ko, merong mga nako-online na sa atin. Good afternoon po. Yung communication officer natin, ganda ng kanyang damit, bago yan, bagong profile. Komentohan ko kanina yan, pero para mali yata yung aking mukhang negative Baka na lang natin pagkwentuhan yan later. Ayan, si Ma'am Amira. Good afternoon po. Have a blessed day. Yan. Lalo kang gumaganda, Ma'am Amira. Talaga naman. Parang gusto kong hiramin yung nakalagay mo. Ano ba tawag na yan? Kailan ba ko uli masisilain ng kagandahan ng Ma'am Amira Bartolome? Ayan, tayo mo naman. Ayan. Maganda yung sinulat niya. Feed the hungry, help those in trouble. And your light will shine out from the darkness. The darkness around you will be as bright as noon. The Lord will guide you continually, giving you water when you are dry, restoring your strength. Napakaganda naman. Wow, inspired. Inspiring naman yung iyong chinare na yan.
Ayan. Thank you for sharing that. Meron pa ba? Meron pa bang mga komento? Okay. So, kwentong tagumpay tayo, partner. Yes, kwentong Oo. tagumpay. Just recently, yung partnership natin with the BMW. with the Department of Migrant Workers took a turn in terms of restoring yung mga training na ginagawa natin with them. Yes. Alam mo, partner, yung mga outside engagement natin with DNPOE, ngayon, BMW na. Natigil nung tayo ay nagkaroon ng pandemic. Yes. Naalala ko pa yung last book na CETI 2012 ba yun? O 11? Di naman partner, 2011 nagsimula ang GFM eh. Sa 2017 siguro. yung CET. Oo. 2017, 2018, ayan. Yan na yung bago mag-pandemic. Dahil ang pandemic nagsimula 2020. So, ibig sabihin, natigil yun. Pero kamakailan lang, noong April 5, may nag-start na tayo ulit, nag-host na tayo ulit in partnership with the Department of Migrant Workers ng CET or Capability Enhancement Training. At bakit natin tinuturing ito na kwentong tagumpay? Tagumpay kasi, isa sa mga goal natin is to mobilize the body of Christ to equip overseas Filipino workers and their families to do kingdom work. At itong CET, one of its objective is to train yung partners para malaman nila kung paano nila ika-cascade yung mga risks, mga challenges, mga katanungan patungkol sa anti-illegal recruitment at saka trafficking in person. And none other than yung mga representante ng Department of Migrant Workers ang nagbigay nito as our resource. Kaya salamat sa DMW. At salamat din sa iyo kasi ikaw ang nag-coordinate ng event na ito. Pagod na pagod itong partner kong ito. Dahil yan ay naganap April 5 sa Batangas City at ang host venue natin ay Beacon of Christ Bible Community kina Pastor Nonoy Pababier. Kaya salamat po. Yan, Pastor Nonoy at saka si Pastor Sherwin. Yes, ang ate po. At saka si Pastor Bermy. At salamat din kay Ate Vicky Pababier na siya po yung nag-initiate para masabi to sa kanilang church. Ayan. Kaya salamat po. Ayan, thank you so much. Leadership. Ayan. At bakit nga ito tagumpay? Para malaman natin kasi gusto nating maipahayag o maibalita dun sa ating mga nanonood. Why do we do this? Bakit kailangan natin gawin ito with them? Tapos sinali pa natin ang Department of Migrant Workers. Hindi ba pwedeng tayo na lang? Bakit kasama pa si Department of Migrant Workers? Una, bakit siya tagumpay? Kasi alam niyo po ba mga kababayani na pagsama-sama natin ay almost po mga 65 to 70 po na mga 65 to 70 participants. Opo, na partners po natin. Okay. Yan natin po ba? So, kasama na kumbaga, kung idadagdag mo yung mga, kasi nandun din yung mga staff ng GFM. So, 84 po tayo lahat. 84 tayo? Yes, opo. Kaya ito po isang tagumpay na parang posible po mapagsama-sama nyo sa dami po na activities na nitong nakarang April. Pero sa biyaya po ng Diyos talaga ay gumawa po siya ng kapamaraan. Okay. Ayan, so, isang tagumpay na yan. Yes, ngayon, bakit natin inimbita si Department of Migrant Workers? Bakit nga ba natin inimbita sa Department of Migrant Workers? Bagamat po, ang ating mga partner ay meron ng kaalaman sa mga batas, pero gusto po nating maging bihasa sila at mas madagdagan pa ng mga pagbabago, may pagbabago, at mga karanasan po ng ating pong mga mismong sila po yung nag-handle ng mga kaso kapag po sila ay nasa field. Because sila naman talaga mga eksperto dito. Yes, opo. Lalo na sa mga provision. Ano po? Ang pinag-usapan, usapan ni anti-illegal recruitment, tsaka yung trafficking.
Syempre, kung magtatanong din lang tayo o may magtuturo man din lang sa atin, yung eksperto na mismo. At yung otorisado. Yung otorisado. At Ayan. otoridad, may otoridad. Yes, may K. May K. Yeah. May karapatan mo magturo na pagka tinanong mo, bakit alam mo ito? The Department of Migrant Workers ako. May karapatan at may karanasan din May sa karanasan mga din. kaso. At shoutout po tayo sa ating mga speakers dyan, yung resource Yes, person. Sa panguna ni, Laban. sino ba ito? Si Labat, Labor Attaché, Margarita, Wala, nakalimutan. Margarita. Yan. At si attorney Attorney Victorino. Marquez. No, Victorino Marquez. At isama na natin dyan Si Ma'am Rose. Ma'am Rose tayo. Na kung saan siya yung naging ka-coordinate ko po para maging maayos po yung programa at maging masarap ang pagkain. Ayan. Oo, Ayan. alam mo, masarap yung pagkain. Hindi ko lang na-enjoy. Ganon. Kaya salamat po sa Cox. Yan po sa ating po caterer dyan sa Batangas. Okay na okay po eh. Okay. Now, Ma'am Joy, recently, sabi mo nga, kasi parang kwentong tagumpay ito sa akin. Gusto kong, nung nadinig ko yung tagumpay ng ating CET at nakapag-train nga tayo ng ganong karami, ay siguro mas maganda kung kwentuhan natin para mabahagi natin sa kanila. Why do we consider it as Success. Success. Tagumpay. Tama na nga yung pag-English natin. Bakit natin ay tuturing na ito ay tagumpay? Yes. Kung nakapag-train lamang naman tayo. Gusto natin maikwento yan sa ating mga nanonood sa ating live streaming program. Para naman makita nyo rin saan nanggagaling yung joy namin pagdating ng pag nakamobilize ka, ano? Opo, yan. Pero atin pong sisimulan yung kwentuhan yan, pero tayo muna ay magbe-break, no? Sa ating pagbabalik, pagkukwentuhan namin ni Ma'am Joy, ano yung mga kwento mismo ng mga participants. Ano po? Kaya magbabalik po ang ating programang Gabay ng Pilipinong Manggagawa Abroad. Station po! Si Anak Samana, taga Nueva Ecija po ako. Nahalala ko po sa GFM month of September. Galing po ako ng DMW-NRCO that time. And then, abutan kami ng lunch break. Nag-uusap kami nung kasama ko. May nakarinig sa amin na nag-uusap. Bigla kami nilapitan. Tapos inabutan kami ng food stop. Ginaid niya kami. Sinabi niya kung saan yung pupuntahan namin. Meron palang pa-free lunch. Bilang OFW, natuwa talaga ako. Sobrang nagagalak ako kasi may mga bagay palang para sa OFW na nagagawa ang GFM. Pagdating ko sa office, meron akong mga ipapaprint. Ang dami nun. Sobrang natuwa ko kasi hindi lang siya lunch, kundi may free print pa. And at the same time, binigyan din nila ako ng advice. Iaakit ko kasi sa legal yung case ko. So, binigyan din ako ng endorsement that time. Nung lunchtime na, doon ko namit si Pastor. Kasi pinag-pray kami ni Pastor and then may mga binigay sila sa aming Bible. Natutuwa ako kasi nung nag-pray ko si Pastor, from head to toe, kinikilabutan ako sa parang lumalaki yung ulo. Nararamdaman ko doon sa way ni Pastor ng pag-pray, talagang tagos siya sa puso. First time ko talagang maka-encounter ng ganong grupo. Hindi lang siya basta NGO, kundi isa siyang ministry na talagang mararamdaman mo yung malasakit nila sa mga OFW natin. Ang sarap pala sa pakiramdam na may totoong nagmamalasakit. Hindi lang dahil may mga department tayo o ahensya ng government na nag-aasikaso sa aming mga OFW. Maliban sa kanila, meron pa palang mga NGO na siyang naging katuwang para ang mga OFW natin mabigyan sila ng importansya.
be a volunteer. Since then na po, until now, tuloy-tuloy ko po siyang ginagawa volunteering. Almost weekly po ako nandito. Isasama po ako mga distress natin at OFWs. So kung ano yung nalalaman ko, sinashare ko pa rin po sa kanila nang sa ganon, hindi lang ako yung mag-benefits. Kasi yung program naman at yung movement naman is for OFW. So, yun po. Yung malasakit po bilang OFW. Kasi hindi lang po siya basta ginagawa niya, kundi ginagawa siya ng may puso. Yung willingness po, saka yung values, yun po yung pinaka number 1 na na-feel ko talaga sa GFM. Malaking pagpapasalamat po sa GFM dahil po sa GFM, hindi lang po ako yung natutulungan na OFW, marami pa po silang natutulungan yung mga dumalapit dito sa Pilipinas and outside the Philippines na nasa iba't ibang sulok pa ng bansa. Yung assistance po, malaking bagay po yun. At saka, dahil ang mga OFW po natin, mostly hindi po sila aware. And sabi ko nga po noon na lack of knowledge po sila. So marami po silang na-share na information, kaalaman sa mga OFWs natin. Salamat GFM sa mga ginagawa ninyo para sa mga OFW. kasama ka, palaging masaya. Anuman ang problema, matutulungan ka ng GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Manalangin lang palagi, Diyos ang makakasama. Buhay mo ay sisigla at may direksyon na dahil sa At nagbabalik po ang Gabay ng Pilipinong Manggagawa Abroad, partner. At syempre, nakasama niyo pa rin ng inyong mga lingkod, si Karen at saka si Ma'am Joy. At sabi nga natin, magkukwentuhan tayo ng kwentuhang tagumpay dahil we consider something as important or success kapag nagawa natin yung ating mission, which is to mobilize. Yes. Mobilization to kaya ikaw ang magandang magkwento nito Ano ba yung, bakit natin ma-consider as success ito? Sa kadahilan ng yun ba, dahil marami umaten, yun ba ang successful? Pero bago yung partner, yung ating mga ikukwento na sinabi nila nandito sa ating sa live stream. Yes, opo. Yung mga nag-share na sila ay kumbaga tagumpay. Yes, Sino ba yan? Ayan, nakita ko sa aking cellphone, si Ate Pearly Espinosa from Bawan. Hi, Ate Pearly. Ate Pearly. Yan, good afternoon. Ayan. Ma'am Pearly, na nag-blooming ngayon. Yes, dahil sa Intra. Ayan. Pinaremote ko pa yan. Lagot ka. Kaya sa Friday, Ate, yung Intra ko. Sino pa? Sino pa? Ayan din, si Kuya Jun Kabungkal. Yan pong sima ito natin. At yan po ay nagpo-for good na ngayon. Talaga? Yes po, seaman po yan. Taga Bawan. Ayan. Manong Jun.
Afternoon po. Ayan. At ganoon din po, nakita ko din po sa aking si Ninong Vic Romilla, yung po may mga anak sa Canada, sa US, na galing Dubai, from Abcop, Dubai. Abcop, Dubai. Yes po, na ngayon po ay nandito na po sila sa Canada. Canada na. Saan sa Canada sila? Hindi ko po tandaan na po. Yan. Hello po sa inyo. Yes, Ate Pearly. From Bawan, Ayan. Bible Christian Church. Ayan, dumalo din po dati sa atin si Kuya Jerry Hulo, Tagalipa. At sa mataas na kahoy siya, naglilingkod. Yan. Ang asawa niya po ay dating OFW. Dumalo po siya ng ating CET. Okay. Yan. Hindi Okay. ko man lahat kilala sa pangalan. Pagka naman nakita ko yung mukha, makikita natin. Parang nakita ko din si Ma'am Grace Dayan Espino from Naik Cavite, sa ating masipag na volunteer dyan sa Naik Cavite. Hello, Ma'am Grace! Hello, Ayan. Grace! Parang naalala ko yung masarap niyang leche flan. Ayan. At saka hindi mo pa natitikman yung kanyang salad. Ay, parang natikman ko na yun. Dala At sa saka, aming Christmas party. hindi lang yun, pati yung anong tawag doon, yung ano ba yung Kakanin, yung kakanin. Oo, hindi ka na kakanin. Pero, Magdala ka ng Grace para maalala ni Serene. Ano? Okay. So ano nga ba yung success o yung tagumpay natin ngayon? Tagumpay siya. Ngayon, nakausap kasi ni Ma'am Joy yung ilan sa kanila, yung debriefing after the CET. Paano natin, kwento mo nga, ano ba yung mga in relation sa CET at bakit ang Ayan, okay po. So, isang masaya at pagpala pong araw na may kwento sa inyo ang aming kwentuhan. Kahapon lamang yun, partner. Kahapon lang Pero yan. oo, ang oras ay alas 10 hanggang alas 12. Ayan, di ba? Ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Okay. Ayan. So, masaya ko pong ikukwento sa inyo kung paano po nila in-explain yung kanilang mga sarili na bakit natin tinawag na kwentong tagumpay ito. Kasi nga, dahil po, yung ating pong mga na-train na mga nakinig o nakadumalo sa ating CET, ano ba CET nga? Capability Enhancement Training. Ang sabi po ng ilan, ang sabi po nila ay sila po ay natutuwa dahil nagkaroon daw po sila ng parang bagamat na ituturo na ng GFM yung mga batas, ay nagkaroon sila ng parang may kakampi pala na pag halimbawa ay nagkaroon ng problema o mga kaso, ay may kakampi ang mga OFW. Yes, at yung mga legal ay mas mas naintindihan nila ngayon kasi alam mo pag nagti-training parang alam na nila pero mas na-enhance pa. Kaya nga enhancement po. So yun yung alam mo, masingit ko lang kasi nung CET feeling ko nga parang akala siguro ng mga taong matendo abogado ko. Minsan, pastor, attorney, yun yung tanong, ano sa akin, sabi hindi po ako attorney. Ako po mukha lang attorney po. Attorney no Ayan. Ayun, yung masingit ko lang, hindi naman sa dahil alam na kasi natin ito everyday may kausap tayo overseas Philippine workers, tapos may tayong programa, kamay, itong on the move, agarang action, at saka yung servisyo. Yes, oo. At kaya nga po sabi ko sa ating mga kapartner sa Batangas, maiintindihan mo at lalo mo mayayakap itong ating mga ginagawa sa OFW kapag pinapractice mo. Mm-hmm. At yung mga narinig nilang mga batas, kapag inassess nila yung mga taong lumalapit sa kanila. One of the things, kaya natin kinoconsider ng success, kasi merong actual na output from each of them. Ang isang output, ang BCBC, yung ating host church. BCBC, yes. After po mga kababayani nung April 5, Sabado, April 6, the next day, wow, naglunsad sila ng OFW Care Group. Okay. Sa mga OFW, kaya, at nagkaroon din sila ng Sunday, nagkaroon sila ng mission awareness po. Mission awareness. Sa church na kung saan mas lalong in-highlight doon kung gaano napakahalaga na i-disciple ang mga OFW. Okay. Ayan. So, lalo po sila natuwa dahil hindi nila napalampas yung init ng pagkarinig nila nung nakaraan po natin na CET. So, ibig sabihin na nakuha nila
yung bagamat hindi pa ganun po kaluto, kumbaga po yung ano pa sila, yung pinunla natin ay nasa sinapupunan at dinadala po nila ngayon, pero may action po sila. Okay. So, ibig sabihin nito, kaya natin consider na success. Kasi merong nalaman nila from cognitive to actual action. Alam na nila ngayon kung anong gagawin. One of the outfits na medyo naging excited tayo is the fact na yung mga representatives na yun started something on their own, applicable sa kanilang grupo or sa church nila. At nakita natin merong actual na application. Yan, tama ka. At alam niyo po ba mga kababayani, kahit yung isang kabataan na dumalo, si Danica na kung saan po ay lagi po siyang example ni labor attaché, ay nung tinanong po namin siya, tinanong ko po siya kahapon, ay sabi niya ay pagkarating daw niya sa kanilang bahay, yung kanya pong ate na nag-a-apply. Teka muna, ang pinag-uusapan kasi, dun sa isa sa mga topic doon yung modus operandi ng mga illegal recruiter. Tapos yung 10 reminders patungkol sa applying or safe migration. Kumbaga, mukhang nasagap niya ng maigi, no? Kasi palagi siya tinatanong. Yes, yung mga prohibited acts, ano po? Prohibited acts, oo. Ayan, O ngayon, tuloy mo yung kwento pag uwi niya, bakit naman yung ate niya ang kausap niya? Kasi po yung ate daw niya nag-a-apply po sa ibang bansa. At tinabihan niya po agad na ate, siguraduhin mo na ang ahensya mo ay legal. Ayan! Ayan po. At sabi nga po niya, dahil nga po siya isang kabataan, ay sinabihan din niya yung iba niyang mga kabataan. So siya po yung nagmarites sa kanya pong natutunan. Ano ba yan? Marites? Hindi, medyo negative yung marites. Ibig sabihin po ay, sa halip na negative ang ituro niya, o nag-cascade siya ng kanyang nalaman. Yung natutunan niya ay mukhang naipasa niya kaagad. Yes, oo. By the way, bakit natin sinasabi na importante ito at success? Kasi kasama sa programa ng Global Filipino Movement, yung MAP o yung Migration Awareness Program, na nandoon yung ating symposium, yung ating tinatawag na bata, mag-a-abroad ka ba? Which discusses a symposium on the risks and the challenges of going abroad. Dinidiscuss natin bakit nga ba kung mag-a-abroad ka talagang tinatanong natin, handa ka ba? Yes. O alam mo ba yung sakripisyo? Kaya mo bang iwan ang iyong pamilya? Kaya mo bang tinatanong pa nga natin, kaya mo ba walang unrealized? Ayan, hindi daw kaya yun ng mga susta taga-UB. Sinabi niya, ano ang challenge, ano yung napanood mo doon na hindi mo kaya? Yung pong walang unrealized. Oo, sigurado yun. Yun. Siyempre. So, babalik tayo sa yung mga tagumpay pa. Ang isa pa rin nasabi o nabanggit ng ating mga partner kahapon ay yung po bagang partner na sila po ay lalo pong bumigat ang kanilang burden para po umabot po sa ating mga OFW. At sila po ay nagpaplano na ngayon ng mga programa kung paano nila maaayos sa loob ng kanilang simbahan. In what specific area na sila ay nagkaroon ng burden? Kasi bumigat sabi mo In what specific area? In a specific area po na naulit ng ating partner, ay yung po bagang ang kanila pong grupo ay lalong matrain para po sila mismo yung mag-share ng natutunan po nila. Okay. At magkaroon po din sila ng talagang masidhing pagpunta sa mga barangay. And usually, kaya tayo nagma-migration awareness kasi nagfo-focus tayo dun sa natawag nating AirTip. Yes po, yung mga anti-illegal recruitment and trafficking in person. Yan. Okay, tandaan niyo po yan na anti-AirTip is anti-illegal recruitment, trafficking in persons. Illegal recruitment and trafficking in person, although different, pero magkamag-anak ito no? Trafficking, pag sinabi mong trafficking in person, kumbaga binunot mo sa isang lugar ng isang tao, din lang siya doon, sa pilitan,
at sa pilitang pinagawa mo siya ng mga bagay na ayaw niya namang gawin. Okay, Yes. sa pilitang pagtrabaho. O sa pilitang pagtrabaho sa hindi naman niya trabaho. Okay, pagka illegal recruitment naman, ibig sabihin, dinala ka supposedly sa isang lugar, tapos, ang tawag naman doon, hindi sa tamang proseso. Ayan. Isa yung proseso, yung isa Oo. naman ay sapilitang pagpuwersa para sa trabaho. Oo, kumbaga, ni-recruit ka, parang kasama merong illegal recruitment nangyari, pero pagdating doon sila ng sapilitan. Like for example, yung na-traffic in person na kwento na call center. Opo, yung po sa Rosario. Oo, call center. Pero pagdating doon, ginawa silang scammer. Yan po yan. Opo, Sa ano po yan? Sa Myanmar. Sa Myanmar. Yan po yung kaso natin sa Rosario, Batangas. Oo. Kaya po, nakakatuwa po na marinig sa ating mga partner na sila po ay lalo po na-inspire. Sabi niya, maganda po ito sapagkat lalo po namin nakita yung magiging role namin as church, as partner, paano natin maaabot ang ating pong mga OFW, hindi lang sa loob ng iglesia, kundi sa ating mga komunidad at sa pagiging sa eskwelahan. And dito ko rin nakita na sa mga kwento mo din, na each of them, parang nagkaroon na sila ng desire. Gawin ko sa barangay namin. Yes, opo. O kaya kailangan pala ito makausap ko na si Kapitan patungkol dito, o kaya parang better yet, kung ito yung barangay. Ano mas mataas? Siyempre, local government. Si Mayor. Si Mayor na. And I think nangyayari ito sa inyong bayan, sa Yes po. Rosario. At kahit po ngayon sa Batangas, ay sabi nga po, ay they have 105 barangays. Sa Batangas City. itong Batangas Ayan. City. Okay. And then kahapon lamang ay meron ako nakausap na ating dumalo ng CET, ay binigay na sa akin ang pangalan ng kapitan. Ayan na po, at yun, inano ko na kay Oo. Sir Rogie para mabigyan ng sulat. Ano ho. Mhm. So yun po, so salamat sa ating mga partner dahil sila po ay nag-iisip na ng mga anong dapat gawin, pero syempre gusto nilang lumago pa at maging maayos pa yung kanilang pag-intindi dun sa batas. Ano ho, ayan. And makakasiguro ang ating mga nanonood at yung ating mga partners. Salamat sa mga partners po natin sa Global Filipino Movement. Diyan po sa lugar ng Batangas kasi malaking bahagi po na meron kayong ganyang mga pangitaan na later on gusto nyo dalhin sa iba't ibang lugar. And mind you, yung palang Batangas City, 105 na barangays, yung sa inyo ba, ilan ba sa 48 Rosario? po ang barangays namin, pero 35 na natatapos Ang namin. laki pala ng ang laki pala ng Batangas. Yes, ang dami po municipalities niyan. Maraming barangay. Yes po. Well, nandito ang Global Filipino Movement para tulungan kayo. Especially yung mga college and universities natin dyan. Oho. Kasi kailangan natin maabot ng migration awareness. Yung mga senior high school pa lamang, nagbabalak na mag-abroad. Okay, so ayan po mga kaganapan na ating pong nais na ihatid sa inyo. And again, ang Global Filipino Movement, sa pamamagitan ng programa pong Gabay ng Filipinong Manggagawa Ako, nagbibigay tayo ng mga gabay that actually increases yung capacity ng isang tao, ng isang grupo, ng church to be able to minister effectively. Alam nyo, pagka ginagamit namin yung minister, hindi lamang po kami, holistic po tayo no? Pag sinabi nating minister is to help in whatever way, whether physically, psychologically, no? More importantly, yung spiritual. No po? At kami dito sa Global Filipino Movement, binibigyan namin ng pagpapahalaga yan. Kasi isa sa aming pong aspirational value is yung malalim na pananampalataya. Kasi naniniwala po tayo na kapag ang isang tao ay merong malalim na pananampalataya, lalo na siya ay OFW, hindi maiiwasan yung mga problemang paghihiwalayan ng pamilya, pagkakaroon ng problema sa pinansyal, o kaya yung walang disiplina o work ethic sa
sa trabaho, turuin mo, pupunta ang mga OFWs sa ibang bansa, i-represent mo. Ako ay Pilipino, proud pa naman tayo mag-declare ako ay Pilipino, tapos hindi pa tayo tatapang Diyos. Yes. Ayan, umit sa oras, o ano pa man. Gusto natin, kaya meron tayong apat malalim na pananampalataya, Maayos na pamumuhay, pamilyang buo, kapakipakinabang sa ating bansa at sa bansang kanilang pinaglilingkuran. At sa nga pala, partner, nag-a-ask din sila, yun daw exit plan yung may kasama sa ating programa. Sabi ko, oo, yan ay ating pinaghahandaan at kung kailangan nyo yung aming gabay para din yan. At dyan tayo pwede makipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers, specifically kay Sir Benny Ligaspi. Yan ang national reintegration yan At pwede tayong makipag-ugnayan. Maybe ask them na mag-conduct ng mga seminar sa reintegration. Yan, sa mga OFW po. Para sa mga OFW. So, ngayon din po ay atin namang batiin ang Dulos dumating po sa Batangas City. And the Dulos Hope, isang kumbaga ito once in every matagal po yun Kailan ba yung huling dumalaw din sa Batangas? Parang matagal na po Tagal na, oo. At yan po ay parang isang ship na nagdadala ng iba't ibang mga libro o mga aklat. Yan. At mura lang po yan. Parang plugging na tuloy natin. Anyway, sa ating pong pagtatapos, sa ating pong i-share, gusto namin i-share sa inyo, bago kami magtapos, ang mga talata mula po dito sa mga talatang ito. Papakita natin sa ating screen. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sarili mong pakibalik ng kaunti, hindi pa tayo tapos. Mananangan sa sariling karunungan. Next. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatakit. Yan po ay mula sa Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5 hanggang 6. Kung ito ay sa English, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and in all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. Kaya natin ito i-share kasi tutusin ang ating mga overseas Filipino workers. Maraming kumbaga binabata ng mga alalahanin. And in the first place, kaya sila nag-abroad, is ang alalahanin dyan ay pinansyal. Yes. Paano mapapag-aral ang anak? Paano mapapagpapos? Paano bahay ko, sira pa? Paano mapapatapos ang aking sira-sirang bahay? Yung kausap ko nga kanina, kaya po ako mag-a-abroad ulit. Hindi pa po tapos. Ako po ay single mother. Ayan, oo. Diba? Ako isang single mother at hindi ko siya masusuportahan ng ayos kung ako hindi ko magtatrabaho. All of these are actually areas where a lot of overseas Filipino workers need an encouragement. At while yung iba, sabi nila, titiwala ko dahil kakayanin ko o dahil nagtitiwala ko sa aking sariling kakayahan, ako naman ay nakapag-aral o ako naman ay nakapag-training. At siguro naman sapat na yun. Pero ang sinasabi natin, sabi nga ng talata, trust in the Lord. Trust in the Lord with all your heart. At bakit natin nasasabing mahalaga yan? Kasi hindi naman lahat ay kaya natin. At kumbaga magiging tagumpay sa sarili natin. Ang sinasabi ng salita ng Diyos ay mas maganda yan na tayo ay magtiwala sa Diyos. Hindi sa sarili nating kaalaman at kakayahan. Dahil kapag iniatang natin o ating sinurrender sa kanila yung tanin, anin, yung bahay, pag-aaral. Alam mo, kwento ko yan na several years ago, mga maliliit pang mga bata, sinasabi ko rin, Lord,
kaya ko bang matapos itong 3 kong anak? Kaya ko ba? And there's the reality na katanong. Mali yung tanong ko. Hindi dapat kaya ko ba eh. Lord, kaya mo ba? Tutulungan mo ba ako? O hindi pala sa akin nakasalalay, kundi nakasalalay sa Diyos. At saka ang nakasalalay sa akin, kumbaga yung tiwala ko dapat sa Diyos, ibigay ko sa Kanya. At hindi sa sarili ko ang pagtiwala. Alam mo, nung na-realize ko yun, na hindi pala, it's not up to me, but it's up to me. Lo and behold, ngayon, lahat, tapos na yung mga anak ko. Pero hindi ka man nag-abroad, no? Hindi, nag-abroad ka, pero hindi Hindi, saglit lang yun, 3.5 years diba? lang. Ang tagal pa ng pinagdaanan ng mga bata. Tama. Ay nakapagpatapos ka. Natapos sila sa biyaya yun. Yan, dahil nagtiwala ka. Kasi nagtiwala ako. Nagtiwala ko na yung magsawa na siya ang magpakaloob ng finances, sa mga bata, protection from any form of danger. Alam mo yun, di ba? Lumalaki mga bata eh. Hindi, danger, ano? Yung danger eh, hindi natin malaman. Kung pwede lang eh, nasa loob na nasaya eh. O kaya eh, lalagyan mo ng collar para hindi makakawala sa'yo. Pero hindi. Kailangan natin ipagtiwala sa Diyos. So, encouragement natin yan sa ating mga overseas baby. Hindi po sa sarili nating katalinuhan, na mapapagpupos o mapoproteksyonan ang ating mga anak o yung ating kabuhayan o yung ating, kumbaga sinasabi nating mga kalaman, kundi pagtitiwala sa Diyos. Gusto nating i-challenge ang ating mga nanonood. If you are like many of OFWs na parang nawawalan ng tiwala o nawawalan kumbaga ng kumpiyansa sa sarili, gusto niyo pong subukan ang Diyos. Dahil ang Diyos ay nagsasabing, narito ako. No? Sabi nga sa one of the passage I learned, no, na sinasabi, lumapit kayo, napapagal sa akin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. And at the same time, ang sabi ng isang talata sa Biblia, ako ay may magandang plano sa iyong buhay. No? Plano na parang kayo ay to prosper you, not to harm you. Not to harm you, to give you hope and a future. Alam mo yun, lahat ng mga yan, ay mga talata at mga pangako ng Diyos. Kapag isinapuso natin, tinanggap natin ang pagkakaroon. Kaya isang challenge sa atin is that you live by not your own understanding, not your own knowledge, but by faith. And trust to God. Lahat ng mga cares ninyo, aral, tuition, lahat, bahay, gusto nating ipagkatiwala sa Kanya. Manangan ka sa Kanya na ikaw ay sasagutin ang iyong lahat ng mga concerns. Only if you trust in Him. Ito po sa programang ito, madidinig nyo kami ni Ma'am Joy na palaging nag-challenge sa iyo at nag-iimbita sa inyo to pray with us. At ngayon, yun ang gusto kong gawin with you. Come and pray with me as I pray this prayer para po i-surrender natin yung ating buhay kay Kristo. Tayo po ay sandaling manalangin. Ito natin ating mga mata. Pag man ay nanonood sa iyong cellphone o sa bahay o nakikinig, samahan mo ako sa panalangin. If you believe you want to surrender your life to Christ, sumunod ka sa panalangin. Let us pray. Lord, marami pong salamat dahil ikaw nga ay nangako na hindi umiiwan. Pagbabay. Sa oras na ito, gusto ko pong isuko sa inyo yung lahat ng mga cares ko. Yung para sa aking pamilya, para sa aking anak, aking malakin, higit sa lahat yung aking. Sa oras na ito,
binubuksan po ang aking puso. Gusto ko pong maranasan ang buhay kung saan kayo ang naghahari sa aking puso. Sinusurrender ko po sa iyo itong aking isipin, aking pala. Humingi rin ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasama. At nais ko pong kayo ang maging Kristo o hari ng aking buhay. Mula ngayon, gusto ko pong isurrender lahat sa inyo. Kayo na po ang manguna, kayo na rin ang maghari sa ating. Gusto ko po maranasan buhay na walang hanggan at kung pinagkakaloob sa amin. Simula sa oras na ito, gabayan niyo po ako at sa pamamagitan ng inyong kalakasan ay magtatagumpay po ako sa lahat ng aking. Amen. Kung ikaw ay nanalangin at nanampalataya sa iyong pagsuko, sa iyong buhay kay Kristo, yung po mga sinabi nating alalahanin, nagtiwala ka, unti-unti po magbabago ang inyong buhay. Unti-unti rin ang mararanasan ang katagumpayan sa inyong lahat ng mga minanalas. Ang gusto kong encouragement namin sa inyo is you read the Bible. May mga downloadable apps naman. Yes. Bible app. Download po kayo ng Bible app kung kayo po ay medyo techy. Kung hindi naman, kung meron kayong Bible sa bahay, ay buksan nyo po doon sa New Testament at basahin nyo doon sa aklat ng Juan or Gospel of John. Dahil doon nyo makikilala mismo kung sino si Kristo. Kung meron kayong nais na physical na Bible, hanap po kayo ng isang church where Jesus Christ is honored and acknowledged at mabibigyan po kayo ng Bible. Kung kayo nga ay narito, pwede kami mag-abot sa inyo ng New Testament. Libre po yun. But contact us. Nakikita niyo po yung mga numbers nasa aming screen. At you can also email us at helpdesk at Global Filipino Movement, or contact us dito sa mga numbers na ito. Hindi ko po babasahin lahat. You can screenshot it at we will surely acknowledge and even respond sa inyong needs. Kung meron din kayong kumbaga concern bilang isang OFW, you can also partner. Yes po. So sa ating pong mga nanonood, salamat kay Ate Malu. Yan po yung umatay ng CET. Blessed afternoon po sa lahat. Magandang hapon din. Heidi Mercado, pakita natin. Yan. Good afternoon, Pastor Lena and Sister Joy. Yeah, from Pampanga. Ano po? Pampanga, Ayan. yes. Sino pa? Si Lucy Padilla. Good afternoon po. Ayan. Taga saan siya? Lucy Padilla. Okay. So magandang hapon po sa inyo. Salamat. Ayan. Salamat sa inyong panonood. At muli po ay kami ay bumabati ng magandang hapon at salamat sa inyong patuloy na pagsubaybayan. At syempre, palagi natin pinapaalala, kababayani, tandaan niyo palagi, mahal ka ng Diyos. God bless you po at see you next week. Ayan po. God bless, Ma'am Grace. Kasama ka, palaging masaya. Anuman ang problema, matutulungan ka ng GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Manalangin lang palagi, Diyos ang makakasama. Buhay mo ay sisigla at may direksyon na dahil sa GFM, 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 GFM,
Maayos ang buhay kapag kipakinabang siya. Dito, doon, sa ibang bansa. GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. OFW na naglilingkod sa ating bayan, sila ay susi sa ating kaunlaran. Hirap at dusang pinagdadaanan, matagumpay na di lalampasan. Kaya ating parangalan ang ating kabayan sa ginawa niya kabayanihan. GFM, Nagpapasalamat ako at nagpapasalamat po kami. GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. GFM, 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 GFM. GFM, gabay ng Pilipinong manggagawa abroad.